Tayo po ay mag-aaral ng pasimula ng ating series. Siguro ay isang buwan na lang, Kuya Amado, 4 na chapter para magkaroon tayo ng lugar sa Proverbs at Song of Solomon. Yan po yan. Alam niyo po, ang Ecclesiastes ay book of hope for the true believers. Totoo po yun. Pagka ikaw ay tunay na mananampalataya, pag binasan mo ito, makikita mo yung what really matters in life. Talaga makikita mo pag true believer ka, sapagkat rebuking siya, correcting siya, may self-examination siyang kasama habang binabasa mo. At pag true believer ka, you will really find comfort. Kasi ito, sabi ng iba, ang hirap basahin ito, walang comfort. Actually, sa tinatawag na pagtanggap sa Biblia na 66 books, nagkaroon pa ng argumento dito sa Book of James. Kasama to. Dito sa canonization process. Kasi parang masyado siyang depressive. Masyado siyang realistic na parang hindi makatawag Diyos. Kinapos lang po sa kaisipan yung mga nagka-canonize. Pero inilumin, binigyan din sila ng liwanag ng Diyos sa kanilang isip na talagang ito ay salita ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu, habang binabasa ito, ay kinakausap ng Diyos. Kaya nga gusto kong basahin niyo po ito at i-memorize. Mahirap pala mag-memorize. Ikukurik ko ulit ang sarili ko doon, i-memorize ulit ito. At talagang medyo sabit-sabit ako kanina, sabi ko naiyak sa mga bata. Kailangan babawiin natin yung tuloy-tuloy dito. Very good sa inyo na mga nag-memory verse, lalo na ng Book of Ecclesiastes. Ang Proverbs po, tatalakayin din natin. As I said, yung Wednesday, ang approach dito ay parang teacher. Proverbs is teaching us the way, the path of life, the truth, about our goals, wisdom. Ito ang tinuturo sa atin ng Ecclesiastes, essence of life. Parang what is the essence of a woman, what is the essence of a church, what is the essence. Ano ba yung ibig sabihin ng essence sa Tagalog? Ano ba yung kumbaga, katas, kumbaga sa nyog? Ano ba yung pinakakatas? Ano ba yung nakukuhang essence, yun nga, yung pinakakailangan. Yan. Sige, patahimikin muna natin mga bata. Hindi ako magsasalita habang may batang maingay. Okay, para maintindihan ng lahat. Alright. Para magkaintindihan. Ay. Thank you, Bob. Okay na. Tuloy na tayo. Tatalakayin natin ang verses chapter 1 to 11. Makakakuha tayo ng mga input ng pagkakas. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Alam niyo po, si Solomon po ay binanggit nga doon sa binasa natin. Wala pang sumunod sa kanya na kasing talino niya. Sabi niya, siya na nagsabi niya. Siguro sa panahon ng Amerika, parang Einstein, pero si Einstein hindi naman naniniwala gano'n ng Diyos. Pero ito talagang kahit makikita natin yung kanyang pananampalataya. Makikita natin ito sa pag nagbasa kayo ng Kings, pag nagbabasa kayo ng first chapter ng King 1 to 11, saka yung second book ng Chronicles ang tungkol kay Solomon. Napakatalino niya sapagkat nagpagawa siya ng establishment na pinakamaganda sa balat ng lupa sa kasaysayan. Yun yung temple ni God. Siya po yung nagtuloy ng templo. Mas maganda pa yung templong ito kung pinag-aralan niyo po ang Biblia. Sa lahat ng establishment na pinagawa ng Israel. The most expensive, the most grandiose. Si Solomon na nakaisip noon. Siyempre, binigyan siya ng Diyos ng wisdom. Yan. At siya po ang kahuli-hulihang hari bago maghati. Di ba? Parang walang kabuluhan. Ang dami niyang improvements, ang dami niyang pinagawang mga reservoir, tubig para sa Israel, gardens,
Kinolekta niya ang lahat ng magagandang babae, magagandang gold, primera klase, silver, in different parts of Middle East. Gamitin na natin yan, Syria, Lebanon, Persia, lahat yan, nagkasundo yan na may bibigay sa panahon niya. Kinolekta niya lahat ng magaganda. Hindi ko na isa-isahin. Pero may flaws, may ano pa rin, may mga flaws. Hindi perfect at dumating yung Northern Kingdom and Southern Kingdom na hati pa rin. Talagang wala sa government, wala sa kanyang leadership bilang si Solomon na to. Pero ang maganda kay si Solomon ay reflective, meditative, contemplative. Yan ang katangian na ako very sure that he is a believer. Kasi contemplative, yun nga lang, yung license to do beyond measure of this broken world, yan po paliwanag niyan, ay talagang sinasagad niya yung sarili niya. Sabi, may babae, naglasing siya, nakasulat yan, sinubukan niya maging masaya sa alak. At hindi siya naging masaya. Sinubukan niyang malunod sa babae, hindi siya naging masaya. Sinubukan niyang mag-asawa from letter A to letter Z, ang pangalan na babae. Hindi siya naging fulfilled. Yung wealth, kinuha niya lahat sa mundo. Sabi niya, vanity, vanity. Kaya si Solomon, gusto ko sabihin sa inyo, huwag niyo tutularan. Tingnan mo nga si Solomon, uminom. Tingnan mo nga si Solomon, ang babae. Meron siyang tinatawag na pag-experiment sa buhay. Kaya nga magaling siyang gumawa ng kawikaan, Proverbs at Ecclesiastes at Song of Solomon. Talagang pag binabasa ko, yumayaman ako ulit sa isip. Kaya gusto ko maging tip sa inyo. Tingnan niyo yung Proverbs chapter 1 to 31 ba o 30? May ilan ba ang araw natin sa isang buwan, di ba? For the rest of your life, kung ano yung petsa ngayon, doon ka basahin mo. Pagka naging 8 na bukas, basahin mo yung Proverbs 8. Pag 9, basahin mo yung Proverbs 9. Walang katapusan mong gawin ito habang nabubuhay ka. Yung 30-31, basahin mo ng 2 beses sa last day ng month. Habang binabasa mo, lalo ka pang maraming natutuklasan at nalalaman mo sarili mo na walang alam. Ganun yung way niya magsulat. Hindi mo talaga siya malalagay sa puso, isip. Kaya maging habitual yun na maging meditative, contemplative, reflective. Sabi nga nito, mag-memorize kayo by using Proverbs, Ecclesiastes, and Ecclesiastes. At lalong yayaman kayo. Imbis na bumili ka ng bookmark na ito, dito na tayo magbabasa, ito na. Magsimula ka muna doon, basic. At may marami kayong matututuhan. Tuloy natin to, mga additional ko lang ito. Nag-experiment siya sa buhay. Babae, inom, alak, projects, 7 wonders of the world, noong panahon niya. Pag pinag-aralan yung ancient Middle East, hindi pwedeng kalimutan hindi lang si Nabucodonosor, si Solomon. Number 1 yun. Na talagang pinaganda niya ang Jerusalem sa panahon ni Solomon. Napakadaming kahoy, napakaraming gubat ang talagang tinring para sa kanyang mga proyekto. Maraming hinukay na mga bato at lupa para sa tubig. Talagang ito ang kanyang karanasan. But Solomon suggested after his lifetime experiment in life, sabi niya, no profit in all man's labor. Sabi niya, no profit in all man's labor, nothing in this world, under the sun, which mentioned 29 times, under the sun, 29 times to sa Ecclesiastes, that makes life worth living for. Tignan mo, pag binasa mo to at medyo mahina ka sa pagko-contemplate, parang i-reject mo yung libro. Malahit daw kwenta. Di ba, kahit pa paano bibigay sa atin ng temporary ang mga buhay, kahit pa paano saya. Pero hindi nakatingin dito si Solomon, dumating yung time na sinabi niya pa rin na vanities of all vanities.
It is written, Ecclesiastes, as conclusion of life. Kaya kung gusto niyo mag-conclude ng buhay, nasa deathbed ang isang tao, may sakit kayo, gusto niyo mag-journey ng Book of Proverbs, to apply the Book of Proverbs, to apply the whole Bible in your life. If you read Matthew, Mark, Luke, and John, huwag niyo kakalimutan basahin ang Ecclesiastes. Kasi hindi ko sinasabing ang mahihina yung mga salitang yun. Laging nagbibigay pa siya ng liwanag para i-appreciate mo na ang Word of God ay dapat alaga na isa buhay ng isang tao. Parang may buhay na yung Matthew, Mark, Luke, Acts, Roman, Corinthian, Galatians, Ephesians, Philippians, Corinthian, di ba? Titus, Timothy, Thessalonians, hanggang lahat yan may buhay na yan. Pero pag binasa mo, nakasama ang Ecclesiastes habang nagbabasa ka pa ng iba, naiintindihan niya, nagigits niya point ko. Lalo pa siyang tumatamis. Lalo pa siyang sumasarap. At lalo ka pang nagkakaroon ng purpose to see the calling and the life designed by God in your life. People, nag-gets niya. Parang ang message na pinapahatid ng Diyos sa inyo ngayon, huwag mong pabayaang mag-memorize. Huwag mo pabayaang magbasa. May mga tao ko kasing tamad magbasa. Yan, nagre-review na ako. Tamad mag-meditate ng salita ng Diyos. Lumilipas ang buong maghapon, hindi niya binubuklat ang kanyang Biblia. Mahiya ka. Kahiya-hiya ka. Pastor, sakit ng magsalita. Hindi mabubuhay ang isang Kristiyano without the Word of God. Joshua 1:8, ang sabi sa atin, para tayo maging prosperous and victorious ang buhay, let's meditate on the Word of God day and night. Psalm chapter 1, you will be like a tree planted in a streams of water, which yield in its fruit in its season. Whatever you do, you will prosper if you meditate day and night. Hindi ka magkakasala pag tinago mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Psalm 119:11. Pag tamad kang magbasa ng salita ng Diyos, malamang hindi ka mananampalataya. Nadamay ka lang sa church. Pastor, rebuking ang sinasabi mo. Dapat. Sapagkat mananampalataya tayo. This is our food. This is our life. This is our strength to go on in this broken world. Si Solomon po ay isang active inquirer. Yun po ang mga salita of life. Hinahanap niya ang meaning ng buhay sa labor, sa mundo, sa garden, sa reservoir, sa babae. But under the sun, he concluded life, all under the sun, meaningless. Ginamit na niya rito yung analytical thinking niya, critical thinking niya, kaya habang siya ay nagsusulat ng ganito, para siyang isang critic sa harapan natin na nangangatwiran tayo sa kanya. Pwede pang makahingi ng konting tubig. Pakatid. Di ba marami tayong katwiran sa buhay? Lalo mga kabataan, minsan lang naman to. Tayo mo pa akong payagang mag-computer, minsan lang naman to. Tayo mo pa akong payagang cellphone. Simple, basic. Babalkada lang ako. Mamayang gabi na ako uwi, alas 12, alauna, marami akong gagawin. Kasi masaya ako dito. Di ba marami tayong katwiran? Ito naman mga magulang ko, di ako maintindihan dito. Higpit-higpit sa ganitong bagay. Pero sa totoo lang, in-experiment na lahat ito ni Solomon at wala talagang matatagpo ang kaligayahan sa under the sun. Mauubos ang oras natin pag minention ko sa inyo yung 38 times na activity under the sun. Pag inisa-isa ko rito sa book of Ecclesiastes, 38 times na binanggit yung life, yung vanity. Tapos under the sun, 29 times. Ang conclusion niya, ito sa buhay, life is irrational. Si John Mack magsabi ito, hiniram ko yung word niya, irrational.
life is baseless, sabi ni John MacArthur, and life is groundless. It never gives foundation in life, sabi ni John Mac, ang life under the sun. Describe life under the sun kahit napakaganda niyan. Sabi ni Solomon at ni John MacArthur, it is absurd, it's laughable, it's stupid. Pwede mo hindi tanggapin, Pastor, stupid ba yun? Tatrabaho ko, Pastor, stupid ba yun? Nag-i-enjoy akong project ko, Pastor, stupid ba yun? Nag-ano kami, nag-i-enjoy kami mga barkada ko. Pastor, stupid ba yun? Minsan lang naman kami mag-travel. Pastor, stupid ba yun? Pero yun ang sabi niya, pag hindi mo talaga natagpuan yung meaning o pearl, may pearlas kasi sa Ecclesiastes na inihahanda ng Diyos sa ating buhay. Some commentaries, ang sabi nila, futile, emptiness, and hollow. But I like the mangangaral himself, yung nagsulat. Sabi niya, fleeting and vanishing. Sa kanya, yung word na yun. Fleeting means momentary, it is short. Sabi nga ni Santiago, it is like, parang ano daw, smoke. Nakakita naman kayo ng smoke, ano? Parang singaw. Alam niyo naman, ibig sabihin ng singaw, ano? Pag binuksan niyo yung kaldero, ganun lang daw ang buhay. Kaya hindi dapat, kulang ko na sabihin sa inyo, mag-invest ng gusto dito sa mundong ito. Iiwan talaga natin. Matagal ng sermon yon at experiment ni Solomon, pero tayong mga tao, maraming nai-enjoy pa rin doon. Ibinubuhos natin ang buong diwa, kaluluwa, sa panahon sa under the sun. Naghihintay ang Diyos sa panahon para sa Kanya. Maraming rivals ang Diyos. Kahit alam natin ang Diyos ang laging panalo, laging may meaning, laging may buhay. Kaya life is a struggle. Kaya dito si Solomon, bandang dulo ng buhay niya, struggle pa rin. Nakicompromise siya, yung mga Diyos-Diyosan ng mga asawa niya. Pinuntahan niya para walang away yung mga in-laws niya na mga matatalino sa may prominent position sa Israel o sa ibang kaparating bayan. Para wala nang gulo, yun eh. Compromise ako, sige, pupunta rin akong kasama mo. Pinagbigyan niya yung kanyang mga kasama. Kaya napakahirap makipamatok talaga sa hindi mananampalataya. Ginawa ito ni Solomon, kaya ang kanyang buhay ay naging fleeting and vanishing. Nakikinig pa po ba kayo? Meaningless, di po ba? Pastor, gugugol tayo ng oras sa sinasabi mo. Basta makinig lang po kayo. It means life on this planet under the sun, it will stop. It will stop. In a sudden way. It will stop in a sudden way. Kala mo lang matagal, kala mo lang maiinip ka. Pero gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, it will stop in a sudden way. Nag-review ako ng mga namatay na artista ng 2023 na sikat. Baka magulat kayo, wala na. Ang dami pala. Subukan niyong mag-google, hanapin niyo yung sino yung mga sikat na nawala na noong 2023. At magugulat kayo. Mga panahon ni Kuya Amado na Ronaldo Valdez na wala na. Philippine version. Kailan lang natin kasama. Diba? Ang dami nilang na-achieve sa mundong ito, mga awards. But they got bored in their life. Nawala sila. Bigla ang nawawala. Yun ang gustong makita ng isang nagbubulay-bulay. Sana makita mo ito, mga minamahal. Nakikinig pa ba kayo? Medyo intense itong ano. Under the sun, as I said, all is vanity. For unbelievers, as I said, it is pointless. Walang point. Hindi nila marireconcile. Sabi rito. Sabi ni Solomon, you cannot reconcile in having all under the sun. Life still struggles. Painful and full of sorrow.
I got all. Para sinasabi ni Solomon, we got it all sa kanyang salita. Parang essay. I have everything under the sun. But I'm sad. Yun ang sabi ni Solomon. Life is meaningless, futile. But for believers, ito na, it is transformative. God is preparing you while reading mga ngaral to prepare in life. Magkakaroon ka ng schedule sa buhay mo ng tala arawan to number your days. Magkakaroon ka ng tinatawag na pagpaplano. Kung broken ka man ngayon, matigas ang ulo mo ngayon, may prayer sa pagka tumalab sa iyo yung book ng mga ngaral, you will prepare pa rin. You will prepare pa rin. And that's the beauty of being a child of God. God created eternity in our hearts. Umahanap ka pa rin ng solusyon. Naghahanap ka pa rin ng makahihinga ka, makaka-breathe ka ng may kapayapaan. At hindi ka iniwan sa area ng Diyos, binigyan ka nun. Kaya I really like this book na simulan sa taong ito. We cannot change the falling world. Ito naman, hiniram ko kay John Macden. We cannot change the falling world. The things under the sun, to invest under the sun, sabi niya, is foolishness. And this is the behavior, pagka dito mo na binigay ang buong buhay mo, of the unregenerated minds. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, anak ka ng Diyos. Yan. Parang walang nagsalita. Kapatid, anak ka ng Diyos. Pinapaalala ka lang dito, baka natutukso-tukso ka na sa mundo ito. Baka ang mundo ng ito ang umubos ng oras mo kasi ang buhay ay napaka-iksik. Baka ang mundong ito ang maglibang sa iyo. Nakalimutan mo ang Diyos. Kaya Ecclesiastes chapter 4, how many times remember me, remember me, remember me, remember me, remember me, remember me. Pagdating maya-maya. At sinasabi ng Panginoon yan sa ating mga buhay. Vanity in Hebrew word is hebel. As I said, 38 times mentioned, hebel, na napakahalagang pagbulay-bulayan mo ito. Madalas ang tao pinagbubulay-bulayan yung kanyang successes in life, good food, good health. People are celebrating parties na dumating, Christmas parties, New Year. Marami tayong kainan sa mga office niya. We celebrate life. Dito nilagay na ni Solomon sa buhay natin the word celebration in a sense biblically that you must remember what really matters in life, and life is hebel. When you recall and remember and meditate and contemplate that hebel is the real thing in this broken world, you will succeed. Nakuha nyo na yung hypothesis. See the vanity so that you will be victorious. Absorb the meaningless of life so that you will find meaning. You need to suffer, you need to experience pain, you need to be broken in order to be whole. We need to experience everything under the sun, difficult moments in our life so that we can see God's victory in our lives. Nakikinig po ba kayo? Sabi nga ng chapter 1, verse 14, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Nakita niya ang lahat. Anong point niya? Kung magbabalidate ka na isang taong napakatalino sa panahon niya, siya na yung pinakamagaling sa panahon niya, may hahanapin pa ba kayong tao para mag-explain sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng buhay?
Yun. Maghahanap pa ba kayo ng someone? Sinasabi ni Solomon, para lang magising ka. Ako ang anak na ng hari, nasa akin ang lahat, nag-experiment ako sa buhay. Susubukan mo pa ba? Maraming matigas na Kristiyano, sinusubukan nila na mamuhay na walang Diyos. And God will see failing upon failing, failure upon failure on this planet if you do that. Masasaksihan ng mga anghel sa langit ang ating pagbaksak kung hindi ka makikinig sa what really matters in life. Pagbaksak. Kabiguan, kaibigan. So as I said, 931 BC, written before his death, indeed, Solomon ponders the meaning of life. Purihin ng Diyos. Na-diagnose niya that there's no lasting reward. Ayan ang ibig sabihin ng heaven. The life under the sun. People, are you listening? Baka kala nyo ang buhay ay nasa Canada. Baka kala nyo ang buhay ay nasa Australia. Baka kala nyo ang buhay ay nasa Amerika. Si Kuya John, minesis ako, for good, uwi na ako. Pastor Ariel, my friend. Hintay-hintay lang ng konting buwan. Kasi gusto niya maglingkod, natatirang buhay niya, ipaglilingkod niya sa Diyos. Life is vanity. We can eat everything on this planet. We can eat every steak. Pero darating sa punto ng buhay na hanapin natin ang tunay na pagkakalikha sa atin ng Diyos. And that is God. Yun ang pinakatunay na pagkakalalang sa ating buhay para mabuo tayo bilang tao ng Diyos. Masakit ang buhay sa daigdig. Hindi ko masasabing masarap. Nakakaiyak ang buhay sa daigdig. Siguro kayo, minsan, masaya pang buhay. Ganyan. Hindi perfect. Nakakaiyak. Maraming brokenness. But one day, I will see that light with you guys, celebrating our real destiny in Christ. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Mahirap maghanapan dito sa lupa. This is a broken world talaga. Masakit talaga ang lupa. Maraming hinagpis sa puso ang lupa. Salamat anak tayo ng Diyos. May pag-asa, may buhay, may naghihintay para sa kanyang mga anak. Minsan, sabi nga ni Solomon, mas mapalad pa yung hindi pinanganak. Hindi nila nakikita ang kahirapan. Kawawa naman yung mga pinanganak, makikita nila ang kahirapan. Ito yung laman ng kanyang puso, kaya mabigat. Yan po ang katotohanan. Hindi ho matatapos ang inyong problema. Gusto ko sabihin sa inyo, we are not Prosperity Gospel Church. 2024, hindi pwedeng happy lagi. That's a nonsense word minsan. Happy New Year. How can you say Happy New Year if the world, sabi nga dyan, MacArthur, getting worse and worse and worse and worse every day? Worse and worse every day. Sabi niya ni Solomon, sana mamatay na tayo. Ito yun. Pero huwag niyo ma-misinterpret. So that we cannot see the suffering. You will understand Luke chapter 12, verse 49. Tingnan nga natin sandali yun para maunawaan natin. Ano sabi ng Panginoon sa Luke 12:49?
Ano sabi ng Panginoon? Si Kristo ng Panginoon na nagsabi mismo nito. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Labing ang Diyos ay full of embrace, si Kristo ay full of grace and mercy. Pero sabi ng Panginoon dito, sana'y matapos na ang daigdig at sana'y ngayon na. Ngayon, maunawaan mo, si Jesus Christ ang nagsasalita nito, even Him, ayaw niya ng presence ng sin. Ayaw na ng Panginoon ang presensya ng kasalanan. In His time, He wants the world to stop revolving because this is a broken world full of sin. Sana maunawaan niyo. Pero ang oras ay hawak ng ministeryo ng kanyang Ama. At yung sinasabi niya ito'y habang siya'y nagkatawang lupa at naranas siyang mamuhay under the sun. Dumating sa punto ng puso ni Jesus, sana dumating ng paghukom at katapusan. Kasi ando na po tayo, may kaligtasan na tayo. Nasa piling na tayo ng Diyos. Wala na tayo dito sa vanities of vanities of vanities. Yun ang point ni God. People, are you listening? That it is truth. Lahat naman tayo, kahit ako nagwiwi sa inyo, Happy New Year. Happy kayo, gusto ko yan. I desire for us to be happy. And I will make decision for you to be happy. Kayo din sa pamilya nyo, you will decide for yourself to be happy. Pagkatapos nyo ng decision, you will experience this discipline in life to be happy. But to be happy in the Bible is delighting yourself and satisfying yourself in God alone. Katulad ng kinanta natin kanina. Yun po yun eh. God will give you the desire, God will give you that decision, God will give you that discipline, but God's delight is the key in our hearts. Sinasabi sa atin ang vanity na ito ay no sense in God's eyes. Itong mundong ito. Still no sense. Ecclesiastes 1:2. So the remedies, the temporal pleasure of the world, the intellects, the agnosticism will all fail. Nandito lang ba kayo sa sitwasyong ini-alleviate nyo lang yung feeling of loss? Yung feeling of emptiness? Andito ka pa sa isang sitwasyon, nag-uusap tayo heart to heart na ina-alleviate o ano ba alleviate sa Tagalog? Yung parang itinataas mo lang, iniaalis mo lang ang sarili mo sa feeling of loss. But reality, this broken world is lost and empty. We all desire the meaning of life. Even me, I desire the meaning of life. We look for a path. But God, in the midst of this ultimate emptiness of human being, is talking to us, inviting us, at gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon ang mga bagay tungkol sa Kanya. People, again, listen. Ito mabibigat yung mga salitang ito. Life is destined in this under the sun world to remain empty. Ulitin ko. Life is destined under the sun to remain empty and lost and unsatisfying apart from God. Yan po ang napakahalaga. Ang mga tao, sabi dito sa mga ngaral, ay gustong magkaroon ng free mind. Tinry ni Solomon yan. Pero ang completeness, sinasabi ni God, the will of God. Heart to heart tayo mag-uusap. Ang gusto ng tao, democracy. Kaya may mga bansang may demokrasya, pero ang gusto ng Diyos, kingship. His kingdom,
His rule, His might in our lives. Doon ka palang liligaya. This world, ang pagpili na believe in good taste. Believes in good taste. But our food is the will of God that will satisfy us. Sabi ni Solomon, the curiosity. Yung curiosity, yan, nire-review ko sa inyo, pagbabasa ko dito ng chapter 1 to 12. But sinasabi ng Diyos dito, still the ways are my ways, not your curiosity. This is reform, people. Sabi ng mga tao, ako, sir. Sabi ng Diyos, ako. I am. The name God I am means everything in us. Not you, not my wife, not your husband, not your children, not your job. Not on this planet. The word I am is the answer. Kaya tayo mga Kristiyano, tinatawag na ng Diyos, halika sa Diyos, inumin ang aking tubig. Subukan mo ako. Iyan ang Diyos. Na marami ng tao nagniniglig sa Diyos walang paraan sapagkat abalang-abala sa vanity of this world. Sabi ni Einstein, very humanist si Einstein, God, or the Word of God, is the product of human weakness. Bible is the collection lang ng honorable primitive legends. Ako pa rin ang masusunod. And Einstein is lost kahit matalino siya. Malapit na tayo mga minamahal. Nag-uusap tayo ng puso sa puso. Sabi ni Einstein, human being are more important. Doon yung binanggit kanina ng word na ito. Kaya dumating yung humanism. 1928, ginawa na nilang organisasyon ito. Sa Chicago, originated. 1933, gumawa na sila ng philosophy. Ang masusunod sa buhay ng tao ay siya. I am the captain of my soul. I will decide for my destiny. Ako magpapatakbo ng buhay ko. That's humanistic. Paano hindi masasaktan ng pastor sa inyo na nagpapayo ng salita ng Diyos? Ang nasusunod ikaw. Diba? Hindi masasaktan ang mga bagay na espiritu na sinasabi sa iyo tungkol sa kanyang mga panukala. May panukala kang sarili mo. Humanistic. At hindi mo na sinunod ang salita ng Panginoon. Sinabi mo, ang mahalaga sa akin ay ethics kaysa sa mga bagay sa Diyos. Mas mahalaga sa akin ang aking reasoning kaysa sa mga supernatural about God. Maraming tao may reasoning. Sabi nga ni Elder Bong kanina, Ecclesiastes chapter 5, 11, binanggit dito yung para maghanda tayo sa ganito. Ito na ito yung binabanggit ko. Sinasabi ng mga tao, mas mahalaga sa akin respect kaysa sa worship. Mas mahalaga sa amin ang morality kaysa sa doctrine. It is better to be good than follow God. Good for God. Being rational rather than theology. Parang sinabi mo sa Diyos, get out of my way, O God. Hindi ka ba nasasaktan pagka tumatakbong buhay mo, sabi mo sa Diyos, get out of my way? Wala kang pakialam sa plano ko, O Diyos. Hindi ka ba kinikilabutan? Na mga desisyon mo sa buhay, sinabi mo sa Panginoon, get out of my sight. I am the captain of my soul. Maraming kumukuha ng ganitong prinsipyo. Diba? Agnosticism. Katalinuhan ng tao. Nasa New Testament yan. Talino
And because of that, ibig sabihin na agnosticism, talino, reasoning, rationality. And because of that, they abandon their reliance on God. Kalulungkot na balita na marami ang tumatalikod sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos dahil sila ang ganitong mga tao. No genius people, no madiskarting mga tao, no mga taong nagtitiwala sa sarili nilang kalakasan that think that God is active. For their own, they think they are the active one. In other words, they take God for granted. And failure upon failure upon failure, nakatingin ng Diyos sa mga tao. I am not under the body of Christ. Sabi nila, hindi ko kailangang pasakop sa katawan ni Kristo, sa ulo ni Kristo. Sabi nila, iba ang sagrado at iba ang sekular. Ang buhay ko'y sekular. This is my spirit. Still free thinkers. They never value the things of God. In other words. Meron ba sa atin ganito? Sana wala naman. O may mga tungkol sa atin na mild patungkol sa ganito. Neutrality. Committed to neutrality. Indifference. No commitment to the body of Christ. I am neutral. Ititingnan ko lang kayo, but I am not committed to the body of Christ. This is a secular mentality. Nakakalungkot, di po ba pwedeng pumasok sa simbahan ito? Oh God, ayoko sa iyo, you are too personal. Nakikialam mo, Panginoon, ang privates of private, the heart of my soul, sabi mo. You are too personal, O God. Sounds like the behavior of the West in the European country. Wala akong kailangan na pare o ministro o seremonya sa buhay. Gusto kong maging bakla. Gusto kong maging homosexual. Paano yun? Pag binasa mo, sabi nga ni Bodhikam, wife, submit to your husband. Paano kung parehong lalaki? Sabi niya, kamot siya ng ulo, husband, submit to your husband? O wife, submit to your wife? Because our culture, we accept this reality. Don't mind me, O God. Mind your own business, O God. Kahit sa Diyos, ganito ang maraming tao. Nagtataka ba kayo kung bakit wala ng prayer sa eskwelahan ng Amerika? Gusto niyo ba dumating sa punto ng buhay natin dito sa Pilipinas yun? Pag lahat dito sa batas sa Pilipinas ay pinapayagan natin? Buti na lang may lumalaban sa ating bansa. Buti na lang ating bansa, the only country in the whole world that there is Bible month. Only in the Philippines, January. Baka maya pasukin na naman ng mga homo, ng kung sino-sino mga tao yan, na masyadong magaling sa batas at matalino sa batas na hindi naniniwala sa Diyos. Pastor, bakit mo sinasabi sa church? Nasa church naman kami. Baka kasi matangay ka. Baka kasi maniwala ka. Baka mamaya tumatakbo ka ng isang aktivista. At binabalbalaan ko kayo, the only that satisfy us is the things of God. Ecclesiastes chapter 3:11 na binasa kanina. God, please keep out in my life. Yan ang laging mo sinasabi sa Diyos. Mga kapatid, malapit na. Sabi ni Solomon, I try also the eye's desire. The eye's desire. The attractive appealing in my eyes. The garden, the women, the gold, the bling 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 shining silver and gold all over the land. The wine, the precious wine, but it gives weariness at walang comfort sa aking buhay. I try the things that will make me happy. People of God, what makes you happy?
Pag pinag-aralan niyo si Solomon, hindi yun ang tunay na tanong pag nataklosan niyo ang buhay. Ang tanong niya, kung susuriin niyo at i-diagnose, who makes you happy? Under the sun, all the reason is what makes me happy. But the true believers of God, our answer is, who makes me happy? Sino po ba yun, mga minamahal? Pakisabi nga po yan, sino po yan, mga minamahal? Sabi nga sa Romans 9, proclaim in your mouth. Sino yon? Ako, mahina, wala nagpo-proclaim o God. Sino yon, mga minamahal? Yun, tama siya. Who makes you happy? O what makes you happy? Magkaiba ho ang tanong yun. Under the sun, no one, no things will make us happy. And that is the reality of King Solomon telling us the truth of life. Sige, huwag kang tumigil dyan hanggang sa tumanda ka at kuhanin na ang buhay mo. At na-regret mo ang buhay, nasayang mo ang buhay, at ang buhay ay nakipagkasuntukan ka sa hangin. Humabol ka sa hangin. Yan ang sabi ni Solomon. The message sa pagbukas ng taong ito ay warning for us that this age, this modern age right now, ay ito na po yun. Ito na yung hypothesis niya. That the eyes that gives attractiveness to the eyes will give miseries to life. Kaya huwag tayong magpa-conquer dito, but for God. The message of God today is the more you become closer to God, is the more you become mature. People, listen. The more you become closer to God, nagme-memory verse, nag-i-start si Pastor. Ang hirap naman, nagpapamay-memory verse si Pastor, ang hirap naman. Sabi ko kay Candice, isang chapter ka, sila ni isang chapter. Sa darating na Pasko, magbibigay yung may mga pera sa inyo, yung mga bata, isang chapter. Game ba yung mga bata? Yeah. Ba't sa Pasko pa, sa February na. Text ko na lang si Bongbong, magpapapremyo ka, may isang bata na may isang chapter. Sino ka kabisado sa Psalm 23? Psalm 1. Bata pala kayo, hindi yun ang papakabisado sa inyo. Nag-uusap tayo heart to heart ngayon, mag-New Year. Ay, tapos taon na ito, iiwan tayo ni Edo for a while. Sasama-sama tayo. Kailangan talaga tayong magbuklod as a body of Christ. One day you will realize that this attractiveness under the sun will lead us to miseries. Amen ba doon? Isang basa pa. Ecclesiastes chapter 2, 10 and 11. Ang sabi dito. Buti na lang, maraming tissue. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Imaginin mo yan. Meron bang taong nagsalita ng hindi ko kaya to? Sabi niya, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Matinding mga salita. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpapaguran. Pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunuanan. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ng paghahabol sa hangin. Solomon said, it is the preoccupation of these things in the eyes prevented him from living with wholeness. Alam mo ba kung bakit hindi ka buo? People, listen, alam mo ba kung bakit hindi ka buo? Alam mo ba kung bakit minsan ay may emptiness? Alam mo ba kung bakit minsan miserable ang buhay mo? Because of this. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Kulang na lang sabihin, learn from me, learn from me. Yan ang sinasabi ni Solomon.
People of God, you need God in this world. We need God in this world. We need God in our soul. We need God. So much for this tackle in the book of Ecclesiastes. So the solution is in the chapter remaining. Habang tumutugtog, okay yan. Tapos na rin naman ako. Pastor, wala palang kaligayahan sa under the sun. So what's the solution? People listen, this is the solution. Importante ito. Pangit ang aeroplano nag-take off lang na hindi lalanding. Pangit ang isang sermon na puro tayo take off, puro tayo biyahe, na hindi lumalanding ng maayos. Ito ang landing na maayos. We can live because we can live outside the sun, S-U-N. We can live above the sun, S-U-N. He is the S-O-N. Sino po siya? The sun. So live under the S-O-N. Mabubuhay po tayo. Outside the sun, above the sun, na S-U-N, but under the S-O-N. Few weeks, tatalakayin ko sa inyo ito. May nag-iisang word dito na pinanggit sa Ecclesiastes na word na shepherd. And that shepherd belongs to the Lord Jesus Christ. Nasa Ecclesiastes po yan. Basahin niyo po. Solution, I know that everything God does will endure forever. Ecclesiastes 3:14 in English version, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing can take in from it. God does it so that people will fear Him. What a beautiful verse. Gusto ko sana maging memory verse ng lahat ito sa Shepherd's Heart. Ecclesiastes 3:14. Can you understand the work of the creation? Diba? You must trust the Creator rather than the creation. Fear the Creator rather than the creation. The creatures. Please the Creator rather than the creatures. Ganun lang kasimple yan. The Creator is also the destroyer. Fear Him in His time. The preserver is also the one who stops everything. Fear Him. The one who gives is the one who takes away. Fear Him. Jesus is the wisdom of God. Fear the Lord. And you will see Jesus and the mystery of Ecclesiastes will be revealed. The eternal purpose, Ecclesiastes 3:11, God has planted eternity in the human heart. And we can gain that eternity by living under the S-O-N. Tayo po'y manalangin. Pinagpala po ba kayo ng Diyos, mga minamahal?